Oo. Na-handle ko yon through sa una-una, encouragement from my husband. Kasi siya talaga ang, kaya mo yan. And through sa, nagpe-pray kaming dalawa, we just trust sa Panginoon kasi we believe naman na bigay niya, so hindi niya kukunin. Oh, okay. And encouragement sa mga friends, prayers nila. So yun ang nagiging strength ko at yun ang ko para lumakas ang lumakas loob. yung loob ko. Ayun, ang ganda naman nun. Pero matindi yung fear na yun, Robert, ha? Yung talagang, lalo na po kung first time na nakunan siya, tapos ngayong ikalawa, parang talaga namang mabubombard ang mind mo ng negative dyan. Talaga, wow, ang laking encouragement Mahirap, no? niya. Lalo sa babae kasi siya yung mga anak eh. Oo. Sa lalaki siguro yung fear, yung gastos, no? Yun, iba yun. Oo, totoo yun. Kasi siguro nakahanda siya sa lang no? Pang normal. Pang normal, hindi pang cesarean. Oo. That's good. So, at least, makikita po natin na ang fear in all different aspect, no? Pwedeng sa first baby, delivery niya, tapos sa first time niya to travel international. Tignan naman po natin, first time etong si Apple na talaga naman sabihin natin as a student, meron din palang mga fear ang mga isang estudyante. So, Apple, saan ka ba nag-aral nung elementary mo and high school mo? Sa province po kasi ako nag-elementary and high school. Saan province Sa yan? Nueva Vizcaya po. Baka gusto mo bumati. Mga nanonood. Oo. Ayun. So, taga Nueva Vizcaya ka. So, elementary and high school doon ka. Then, pagkatapos mo ng high school, saan ka ngayong nag-aral? Ngayong college ka na? Sa UP Diliman. So, first time mo ngayon pumunta sa city na ang school mo, doon ka mananatili, di ba? So, ano yung mga preconceived fear mo? Maaring sabihin natin na nakikinita mo na bago pa mangyari ang opening ng school. Ano yung mga naglalarong kaisipan sa'yo? Naiisip ko po kung syempre, bagong environment, bagong mga tao. So, natatakot ako na paano kung di ako mag-fit in dun sa bagong environment na lilipatan ko. Tas, paano kung di ko makaya yung mga challenges kasi parang next level na po sa college, 'di ba? So, paano kung di ko makaya yung mga challenges at saka natatakot ako na hindi ko ma-meet yung mga expectations ko, expectations ng family ko. So, yun po. Ang cause ba rito isa bang cause ng fear mo is that because galing ka sa probinsya, punta ka sa syudad, nag-create ba yun ng fear din sa'yo? Malaking factor din po yun considering na may parang niisip ako sa school na papasukan ko na liberated, ganyan, saka mga tao po, at saka iba yung paningin ko sa mga tao sa probinsya as compared dito sa city. So, ayun. Oo. So makikita natin, mga kaibigan, na kahit sa anong aspect ng buhay, talagang lalo na po kung first time, meron talaga tayong, masasabi nating nararanasang fear in our heart. So may kanya-kanya po silang karanasan, the way they have handled their fear. Siguro, Robert, maganda ding itanong ngayon, ano yung natutunan nila in spite of those fears? Maaring totoo yung fear, maaring hindi totoo yung fear, pero in spite of those fears, anong natutunan mo sa iyong buhay na maaring nagpa-improve pa, nagpaganda pa sa kasalukuyan mong kalagayan? Siguro unahin natin yung nanay. Kasi very challenging yung kanyang sitwasyon Sa ngayon po, kung nakikita ko yung anak ko. Oo. Ilang na siya ngayon? 3 weeks na po siya ngayon. Kasi February 10 siya. Okay. So, every time na natitingnan ko siya, worth naman na-experience ko yung mga ganon. Kasi very rewarding naman. Nakikita ko siyang healthy at saka pogi, siyempre. Manang-mana sa nanay. Hindi sa tatay, ha? Oo. So, very rewarding naman yung feeling in spite of. So, anong natutunan mo doon na ngayon na nakikita mo siya healthy, na-deliver mo siya ng maayos, andyan, natutulog, anong magandang
sabi natin, bagay na natutunan mo in spite na hinarap mo yung fear na yon? So natutunan ko doon is hindi ka padadala sa mga fear. You should think positive. You should pray to Him, believe in Him, and trust in Him. Wow, okay. Ganda. Siguro yung atin namang eto Robert, Jet setter natin. Oo. Talagang ang tagal nito doon sa Hong Kong and China. Talagang ninamnam niya doon yung lamig, no? So, in spite of those fears na pagharap mo sa immigration, pagsakay sa eroplano, lahat yon na hinarap mo, anong natutunan mo, Chari? Ang natutunan ko po that time is whatever your fears in your life, you must face and kailangan mo lang is mag-step ka lang. Ayun. Tapos yung mga fears mo, then kung may dumadating pa na mga fears na more than pa doon is masasabi mo sa sarili na naka-overcome ka na sa past mo na Ang fears. Galing talaga, maganda. Oo. So, kayang-kaya pala. Okay. Kailangan lang harapin. Siguro, Robert, no, yung para masabi mong kaya ko na sa susunod, unless hinarap mo, hindi mo masasabi yun no? Siguro magandang masagot din niya ni Apple kung ano ba talaga yung learning Ayun, experience oo, out no? of this Oo, first time oo. mo. Sa akin po, kasi pag may kinakatakutan ka, parang don't let it put you down. So, wag mong hayaan na yun yung maging factor na ma-depress ka or mawalan ka ng pag-asa sa mga bagay-bagay. Plus, have a positive vision. Kumbaga, yung vision mo na yun sa sarili mo, yun yung pangahawakan mo, yun yung factor na makatulong sa'yo na mag-hold on kahit ano pang mga takot yung dumating sa'yo. Ay, ang galing naman. Parang ayaw ko nang bigyan ng conclusion itong ating paksa. Pero ako po yung naniniwala na talagang nandoon. Very real po yung fear for the simple reason na yung first time ay laging memorable. Correct. And we would like na gawin na magawa natin ng tama the first time na ma-experience po natin ito. Tsaka, hindi lang siya, totoo yun na very memorable ang ating first time experience, no? Pero, tignan din po natin na instead of, yes, it's fear, talaga namang kumakabog, nanginginig ka, pero take it as a challenge. Tama. Diba? Dahil yung challenge na yon, sabi nga nila kanina, when you step into it, alam mo, ito ay parang magkakaroon ka ng self-development. Mai-improve ka. Kaya sabi nga ni Chari kanina, next time, kayang-kaya ko na ang eroplano. So, alam po namin na ang kanilang mga ibinahagi sa inyo, yes, there may be fears in your heart. Lahat po tayo, sabi nga ni Robert kanina, lahat tayo talagang nararanasan natin to dahil mayroon tayong kanya-kanyang first-time experiences. Pero alam niyo po, let's face it, as a challenge. Kaya talaga namang ang ganda ng ating mga natutunan sa ating discussion na ito. Ano? Sa mga nanonood po, ang mga panahon na ito ay dapat tingnan po natin as an opportunity to develop yung ating mga sarili. And I believe yung susunod po nating segment po, yung kay Pastor Ray, ay mas marami pa tayong matututunan patungkol sa bagay na ito. Kaya bago naman kami mag-close, pasalamatan natin si Chari, si Apple, si Berlin. Magkaway na naman kayo, sabihin nyo sa mga fans nyo, no? Mga taga Nueva Vizcaya, mga taga Nasipit, ang lalayo pa nila. Maraming salamat. Nakatulong kayo sa amin. At katulad ng lagi naming sinasabi sa inyo, we always want to touch and connect with your heart. Ito po ang aking kaisa-isang partner na siya lang ang lalaki ngayon. Si Robert. Ako po si Edna. Let your heart talk.